Hello, what's up guys? Welcome back to Good Book Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. On this time, I'm going to talk about Flip Top Jonas versus Saint Ice mula sa Isabuhay 2025. Elect muna natin yan guys. Maraming salamat sa mga dito pa nakantabay, naka-support at nakaabang at nagtitiwala dito sa reaction video natin. Ganun pa man guys, sinusubukan natin makabalik at makapag-react ng napakarami para kahit paano makabawi ako sa inyo, no? At ganun pa man sa mga nandito, kung bago lang kayo ulit sa reaction video natin, huwag nakalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin, at ganun naman, kung di nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, di ko na-attack yung mga paborito nyong artist, nandun lang para sa reaction talaga, lang talaga guys, yun lang. Wala tayong sama ng loob sa mga taong pinapanood natin, at kung may masabi man ako hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya. At maraming salamat sa mga nandito pa rin. Bago tayo magsabi, ko lang yung pedigree ko, music producer in California, manood yung at the same time, a master photographer, man, analytic practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Flip Top Jonas versus Saint Ice sa Isabuhay 2025. At sa may bago akong labas na kanta. Ang title po ng labas ko na kanta 1, 3, 4, 2, 3. Kasama natin si Flick G. Kung gusto nyo mapakinggan nyo, nandun lang yun sa description. Punta lang kayo sa channel ko. At ganoon pa man, may lalabas ako ng music video. End of the month, punta lang kayo sa description. Nandun yung personal channel ko. Ganoon pa man, let's get to it. Jonas versus Saint Ice. Yo, where you at? Yo, where you at? Yo, what up? Yo, where you at? Nung lumabas pa lang yung poster, tas Isabuhay lahat, alam ko lahat gusto mag-champion. Kahit ako gusto ko yung mag-champion, pero tingnan nyo naman nangyari sa boses ko. Sobrang overwhelming, grabe yung adrenaline rush. Ganda ng production as usual, ganda ng venue, dami ng tao. Sobrang yun yung pang tournament na estilo eh. I'm very glad nagbabalik na si Saint Ice. Ice rock kasi siya dati. Yung kay Saint Ice, hindi katulad ng mga style namin na pang entertainment lang or minsan promo. Ginawa kong pang tournament din yung sulat ko at yung boses ko, pang comedy. Style clash, for sure. Si Saint Ice, technical eh. Magaling din mag-freestyle. Minsan sa gitna ng rounds, nag-freestyle si Saint Ice. At yun ang isa sa mga nakakatakot makalaban dahil once na makalimutan nila yung linya nila, kaya nilang mag-adlib or mag-freestyle ng mas malakas pa nga kaysa sa sulat eh. Alam niya kung paano gamitin yung pagiging komedyante niya, yung strength niya doon, in a non-comedic way. 2 weeks pa lang, halos tapos na ako. Practice ako ng practice. Kasi hindi ko na mamalayan, gas-gas na yung lalamunan ko kaka-practice. Pero ito, buo pa rin loob, lalaban pa rin. Papakita pa rin natin ang boses lang yan, kupal pa rin ako eh. So first time ko makakalaban ng, I think ever. Kasi kahit yung mga nakalaban ko dati, kahit malakas mag-jokes, iba yung primary weapon nila. First time ko makakalaban ng primarily komedyante talaga. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ikaw lang yung pinaghandaan ko ng ganito, ng Isabuhay, na sobrang nag-practice ako at nagsulat. May tiwala naman ako sa sulat ko at sa performance ko. Sa boses ko lang hindi, pero malay mo, magkaroon ng himala, mawalan ako lalo ng boses. Jonas, galingan natin parehas. Study hard, eat your vegetables, listen to your mom and dad. Nandito lang palagi si Ninong para sa'yo. I love you, happy birthday. Shoutout kay Enigma sa lahat ng Second staff. side 14, dito pa rin, Metro 10 Pasig, huling laban. Shoutout palagi kay Enigma at sa buong staff ng Flip Top na bumubuo nito. Kung wala yung Flip Top, wala kayong mare-request. At ito nga pala ay requested ni
Ni Noodles 13, Boss Plan, Jonas Saint Ice, salang natin next, ganda laban. Ganun pa man, gawin natin. Marami tayo. Dumadami mga haters ko, di ko alam bakit eh. Try natin. Na ngayong gabi, isang pinakamalaking shoutouts sa lahat ng mga kasama natin. Mag-ihay kayo lahat para sa huling laban natin ngayong gabi at para sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng suportang tunay live at syempre suportang tunay online sa lahat ng mga naniniwala pa rin sa Flip Top pagkatapos ng 16 na taon natin o pang 16 na taon na to. At syempre, Flip Top official merch, silipin niyo yan, mga bagong disenyo, suot rin ni Kuya Kevs, bagong disenyo pero hindi nyo kita sa camera, makikita niyo yan online. High Bites, Real Jokes, Black Manila, Ulap, RX Panda, Unhinged, Toyo Wear, Linya Linya, lahat ng tulong at suporta, Hype Beat, kay Boss Benji, belated happy birthday ulit, kay CJ, Flip Top staff, maraming salamat palagi. At sa kanan ko, Bulian, Cavite, represent para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay Jonas. Salamatan mayor namin si Mayor Kevin Hanarna at si Makoy Amutan at syempre si Boss Esther Hanarna. John, sa aking asawa. Egocentric, 7-4 kill yun sa Ulap Unhinged, lahat-lahat. At sa kaliwa naman, Paranaque City, represent para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay Saint Ice. Blood, the sweat, the tears. Paranaque, motherfucking city, Sida, Revere, AOJ, MMA, Index Salon, Glitch Rooftop Bar, Bistro, Crown Manila, High Minds, 8 Methods, Kidlocks. Crown Manila, Flip Top Pier, at nanalo ng coin to si Saint Ice. Pili niya ba una? Si Jonas, tig-2 minuto dapat, pakinggan natin to. Isa Boy 2025, second side 14, unang banat, Jonas. Yo, pagpasensyaan nyo na, hindi quality yung boses ko, pero laban pa rin, game! Siya si Ice Rocks na hindi sumikat kasi supot at OA. Tapos nag-comeback bilang Saint Ice na bugok mag-wordplay. Kung sa Ice Rocks at sa Saint Ice hindi ka naging okay, baka kailangan mo na talaga Ice for sale. Sinayang mo yung dati mong pangalan, di ka ba nang Ang ganda ng umpisa kagad ni Jonas, you know, parang dinefine niya kagad yung mga failure ni Saint Ice pagdating sa background niya. Binackground check mo na siya. Dati kang Ice Rock, Saint Ice, ba't di ka na lang mag-ice for sale? Kasi lahat naman ng ice ginagawa mo. Ang problema nga lang, hindi nagkiklik yung ice na yun. Magandang background check mula kay Jonas, yun na. Bumaba yung value ni Saint Ice doon. hinayang pre? Alam mo bang nung Ice Rocks ka pa lang tol, wala na kaming pake. Nagpalit ka pa ng rap name. Sorry. Ito, play. Kung sa Ice Rocks na hindi nyo na, hindi quality yung boses. To si Saint Ice for sale. Sinayang mo yung dati mong pangalan, di ka ba nang hihinayang pre? Alam mo bang nung Ice Rocks ka pa lang tol, wala na kaming pake. Nagpalit ka pa ng rap name, nag-iisip ka ba? Hindi ka na nga sumikat sa dati, nagpalit ka pa. Putang ina. Kaya ang tangi ko maa-advise para sa katulad mo, itigil mo na lang Ice, di ka talaga para sa ganito. Ako madaling na-recognize kasi mas nice ako sa'yo. Kaya kahit anong ice mo pa dyan, Ice, palis ka sa ice ko. Duling siya, di ba? Ano? Gas-gas na ba yung ice? Magandang punchline yun kung paano niya winordplay yung ice sa ice, tas mas mana yung mata ko kasi duling siya, di ba? Maganda yun, double entendre din kasi, you know, inaatake niya si Ice Rock and at the same time na-compare niya sa sarili niyang disability, you know. Pwes gagasgasin ko ng gagasgasin yan at hindi ako mapapagod. Normal na ginagawa yan sa ice kapag kinakayod. Eto, tinapat nyo sa akin, marami pa ritong mas better. Puta, magmumukha tong tube ice na sinalang nyo sa blender. Teka. Puro ice yung nagamit, malamang magalit na naman to. Kesyo, wala na ba kayong ibang maisip? Paulit-ulit na lang po. Puta, nagpipredict ka ng kapredict-predict? Hayop ang lupit mo. O sige, pag nagbanggit ka rin tungkol sa akin ha, magagalit ako sa'yo. Kasi nung laban nila ni 3D, pinredict niya, puro ice daw yung sasabihin. Gago ka ba, pre?
Anong gusto mo, Saint Ice? Mag-wordplay kami sa'yo tungkol sa kape? Ang inang to, ang pangit mo kalaban, hindi pwedeng banggitin yung pangalan. Ano yun? Gusto mo sapakan tapos bawal kang tamaan? Tangina, okay lang mag-predict, pero wag yung masyadong halatado. Kulang na lang sabihin mo sa... Napakaganda ng transition ni Jonas sa paggamit niya ng mga salita na ayos at pag-wordplay niya sa paggawa niya ng mga konteksto gamit sa ice na yun. Patungo sa pag-question na yun. Galing kay Saint Ice. Napakahusay na ginawa ni Jonas. Na-appreciate ko yung mga ganong mga taktika kasi nag-create ng question si Jonas sa isip ng mga tao. Nag-plant siya ng mga question. Napakahusay. Dynamic yun para sa akin kasi parang lumalawak ngayon yung recipe ni Jonas kasi hindi lang siya basta umaatake, nagpa-plant siya ng question para magising yung pag-iisip ng mga tao at questionin si Ice. Tama nga naman, bakit ka napakahusay na ginawa na taktika ni Jonas. Sa tao, ganda ng transition. hulaan ko, gusto mo akong matalo. Yung technique ni Pistolero, Brad, wag mo nang gawin. Hindi yan tatalab sa mga tulad kong praning. Bukod pa dyan, hindi yan pamantayan ng galing. Panay hula ka sa rounds, tang ina, Madam Auring. Rounds, bolang kristal. Sige, kung talagang magaling. Bars din yun hindi na-appreciate ng tao kasi makakaramihan sa kanila hindi inform about sino ba yung Madam Auring na yun. Madam Auring kasi ginagamit yan sa panahon ng 90s yung mga manghuhula. Si Madam Auring ang tawag yung mga manghuhula. Hulang-hula, Madam Auring ka ba? Yun yung tawag. Nawala na, namatay na yung pangalang Madam Auring. Hindi na yung madalas na nagagamit sa social media. Which is big props na naman mula kay Jonas kasi maganda yung reference na ginagamit niya ang nakaka-relate dun mga batang 90s. Yung kahulaan mo nasa isip ko ngayon. Tama ka, pare. Yan talaga nasa isip ko Wala kang sinabi. Round 1 pa lang, pinakita ko ng walang palagtong contender. Saint Ice ka lang, samantalang ako ang pinakamalupit na icebreaker. Mahina yung rounds ni Jonas pero pakiramdam ko pagod lang yung crowd pero na-appreciate ko pa rin yung ginawa niya mga punchline, especially mga binuo niya mga words kasi pakiramdam ko napakatalino ng pag-aagawa niya. Tingnan natin gagawin ni Saint Ice. Napansin niyo yung banat niya? Familiar yung cadence, rhyming, tsaka tema. Putang ina, kaya pala kanina si Lip Cram kalahati lang yung puwersa. Pues, wala kayo sa tangina, 2x2 pa din kayo dito, sa buhay na nga. Pues wala ka sa buong 2024 lumagari. Patay kayo sa akin parehas pare, kung gusto niyo yung 2x2 magkahati. Tapos yung sinabi niya mga wordplay tungkol sa ice, sinayang ko doon pangalan ko na ice. Ice lang yun. Pero ikaw malamig mamaya kasi ice blood cold. Ngayong gabi, ikaw may tulog sa atin tila bineching MP Light. Ngayong gabi, malalaman sino sa atin ang mas legendary ice. Sulog sa init na itong yelo hanggang tong gatas mas sterilize. Ikaw may 4 na paningin pero ako lalagpas ng second sight. B-side game! Kasi meron kang foresight. Maganda din yun na sabi niya ako lagpas ng second sight pangalawang kasi nasaan tayo ba second sight? Sipat ko madadaya mong galawan recently. Jonas, 4 lang paningin mo, yung sa akin 4 na milyon na parang DMT. Para makuha loob nyo, agarang magpatawa, pagsampap. DMT guys, it's a form of drug na ginagamit sa shrooms yun So, yung mga ganun mga words, mga ano yan, sa mga nag-ano yan, may mga kaalaman sa droga. Palang nito, siya'y sumasayaw na, galawan mo, masagwa. Tapos magpapakilalang, ako nga pala si Zaito. Yan ang galawan ng weirdo. Kaya pala malakasan yung milk mo galing sa lata ng nido. Magbabanggit ng WAC MCs, si Tito Badang, pang desperado na cheat code. Makanakaw lang ng reaction, content ni Gago si Tito. Kung ako overtime, ikaw before time, madaya ka.
Pwede ka sa... Kung ako overtime, ikaw before time, madaya ka. Pwede ka sa politika, Jojo. Di pa nagsisimula, bumibili na ng boto. Talagang smooth ang bagsak ng linya pag kino-condition yung ulo. Oo, mind conditioning. Binubulag niya ang masa. Itong mata, ginagatasan niya na parang katarata. Madalas ko naririnig yung mga mind conditioning mula kayo mo, kaya ano, sa kanyo lang nakuha yung mind conditioning na yan. I mean, magugugol nyo naman yan, pero ako lang naman nagbabagit na, ako lang naman yung reaction, nagre-react ng flip top eh. Ay, shoutout nga pala sa mga tao na nagsasabi na ako daw yung ano, yung official reaction ng flip top hip hop at Tagalog rap. Hindi naman, marami naman kasi mga artist din talaga nagre-react eh, na mas kilala kaysa sa akin eh. Kaya lang naman, mas nagugustuhan ng nila yung pag-explain ko. Pero hindi ako ganun na official lang ganun talaga. Hindi. Kung maging ganun naman, dapat marami nakikinig. Wala naman akong subscribers, diba? Ang mga flip-top artists, pag nag-react sila, makakuha sila ng maraming subscribers. Kasi kilala na sila. Ako hindi. Tuloy natin. Ina ng boto. Anyway, hindi naman yun basta-basta mind conditioning eh. Ang tawag din doon suggestion. Kasi nagsasuggest sila ng mga idea. Diba? Tapos mapasok sa isip nila. Para sila na yung mag-question kung tama o mali o may katuturan ba. Suggestion lang yan. You know? Talagang smooth ang bagsak ng linya pag kino-condition yung ulo. Ang conditioning kasi, for example, parang sa katawan natin yan eh. Kung wari, gawin mo to, ganito maghugas ng pinggan. You know, kino-condition yung utak na ganito yung maghugas ng pinggan. In a matter of pagtuturo. Tinuturuan mo sila paano maghugas ng pinggan. Hindi yung pag sinabi mo na ako si Tito Badang, ako si Saito, hindi yun pagtuturo eh. Nag-suggest ka lang na ako yun, pero kasi nakikita nila iba. Diba? Yun eh. So may tinatawag na cognitive dissonance din. Kung ano yung nakikita nila at iniisip nila, magkaiba, diba? So, sa jokes yun para sa kanila. Pero, minsan kasi, napapaghalo-halo natin yung mga terminology, which is okay lang din naman. Pero, kailangan talaga ng proper way na paggamit din yan. Pero, para sa akin, sa tingin ko, okay naman yung ginawa ni Saint Ice. Sa tingin ko, kasi hindi naman lahat talaga aral sa mga ganong klase ng mga bagay. So, na-appreciate ko pa rin yung ginawa niya. Oo, mind conditioning. Kasi, pasok pa din yun sa idea niya, sa punchline niya. Tuloy natin. Bulag niya ang masa. Itong mata, ginagatasan niya na parang katarata. May actions pa yan. Sa kada line. Kapag kapo sa halakhak. Ganyan mag-clown ang mga mime. Hindi makalabas sa box. Walang yatong isa buhay ngayong taon. Wow, bars din yun, no? Ganun mag-clown ang mga mime, di makalabas sa box. Bars din yun, na putang ina. Nabaril si Jonas dun, Kasi kailangan nila ng action, kasi dun sila nakakuha ng reaction, Very advanced yun, mula kay Saint Ice. Ang daming bungal na kasali, ang lala. Judges, handa na pa kayo? Para manghusga? Dito sa rapper na, alam mo na. Gumawa ka ng reaction channel na wala ka na ambag. Puta, lahat tinatanong mo sa amin, sana kami na lang nag-vlog. Mas madami pang ads kaysa sa nagigets niya na bars. Mas madami ka pang nanguyang chichirya, ano yan, ASMR? Si Patas tsaka Looney, binibreakdown ng jokes, bars, kada detail ng skill set. Si Jonas, ang binibreakdown, yung mga magjowang naghahalikan sa gilid. Yung ang problema mo, mo sila maglambingan, hayop ka. Pag mabigat punchline, expert opinion niya, technical yun, technical. Ano? Wala man lang knowledge o pag i-explain. Abangan nyo reaction channel ko. Unang battle, Wally versus Evie Babe. Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Pinakamabentang linya niyang funny guy. Jonas, kapag judge ka na, ikaw ang pinaka-qualified. Pinakatangang rapper. At pasensya ka na, Beatroom. Siya din pinakakupal sa liga. Piruin mo, hindi pa nasipat yung video sa mismo na flip-top, ang dami nang yung views nakikita. Anak ng kakalabas pa lang, ginagatasan na ni Iho. Lalo pag battle ng kalaban, pasimpleng ita-down na ngayong stilo.
Wala pang laban, binabanata na, parang presko ni Baron at ni Kiko. Pero bakit di halata? Tingnan yung reaction niya, idadaan niya lang sa biro. Yo, what's up mga parkoy? Nandito na naman tayo para makinig sa isang rapper na tulig. Ibibigay ko sana yung round 1 kay Saint Ice kasi mas advance yung ginawa niyang sa miming eh. Pero parang pakaramdam ko pinagalitan niya lang si Jonas at criticize niya lang yung ginawa niya sa first round sa pagre-reaction video niya. I mean, lagi nating isipin ano niya yung market niya, 'di ba? Yung paggaganon din talaga eh. Kaya sa tingin ko para sa akin hindi siya nakakasakit kasi kung naiintindihan mo yung paano yung ginagawa yung market niya, then wala ka masasabi. Kasi ganun talaga, si Looney, si Batas, katulad si Batas, lately lang din naman yan eh. Marami rin naman siya, 'di ba, mga laban din talaga na magulo na parang hindi mo rin talaga masabi kung panalo ba siya o talo siya unless masusuri mo rin talaga. At ganun pa man si Looney, hindi na rin natin makakita yung mga ano nila, 'di ba? You know, ngayon lang ulit siya nagiging active. So, naintindihan ko yung sinasabi ni Saint Ice, yung pag-compare niya galing kay Jonas. Pero lagi nating isipin, bawat artist na nagre-react sa ngayon, sa panahon ngayon na bigla na lang naging reactionist, kasi pakaramdam nila meron silang say dahil meron silang experience ko, no? You know, kasi nga, market ni Jonas mag-jokes. So, para sa akin, hindi siya effective. Kasi market niya, eh. Katulad ko, ang market ko talaga, hindi lang siya magsuri, kundi, ipaliwanag ko kung anong mensahe ng artist na yun. Kasi in reality, guys, yung mensahe talaga yung pinaka-importante. Kahit gumamit ka pa ng mga matitinding mga salita o words of wisdom, at the end of the day, sa mensahe ka pupunta. Yung mga palamuti, mabibilib ka na lang. Pero at the end of the day, sa mensahe ka pa rin pupunta. Kaya lagi ko sinasabi sa channel ko, nasa facts, meaning at message lang tayo. Kasi yun yung tinitingnan natin. So sa akin, sa buong rounds ni Saint Ice, maganda lang yung miming na part. Pero yung kay Jonas, marami siyang ginawa. Yung sa Ice to Ice, mga ganun. Maganda rin yung rebuttals ni Saint Ice tungkol sa Ice cold, mga blood, mga ganyan. Pero sa tingin ko, mas tumatak yung ginawa ni Jonas. Sa first round, bibigay ko kay Jonas kasi mas malinis yun, mas maganda yung delivery, walang stumbles din. Mas naka-connect siya ng maayos, you know. Yung jokes niya, effective para sa akin. And, yeah. And at the same time, siguro hindi lang ganun din ka hirap intindihin. Mas naka-connect siya kasi mas pangmasa siya. So, ulit natin. Jonas, second round. Bravo! Ginagatasan ko raw yung liga. Pabibo kay Enigma. Bakit? Hindi ba? Tanginan to, kailan ko ba tinanggi, ha? Tanginan to, tulig. Tanungin mo si Arik, siya pa nagbibigay ng link. Di ba, boss? Hati tayo sa kita. Tanginan to, Totoo din yan eh, kasi si Arik nagpo-post talaga siya ng laban ng flip top. Para sa lahat, ang pinaka-the best na gawin ng isang reactionist katulad ko, you know. Ako naman, request lang naman yan eh, kaya ako nagre-react. Pero ang pinaka-the best na pwede nyo gawin bilang isang reactionist, i-make sure ninyo na panoorin nyo mismo sa flip top, huwag nyo i-download sa YouTube. Huwag nyo gagawin yan, guys. Kasi every view, counted kasi siya eh. So, nakakatulong yun sa flip top. At gusto natin na lumaki pa yung flip top, yung subscriber ng flip top. Sana nga mag 10 million na siya eh, para masaksihan ninyo, ma-witness ninyo na habang nabubuhay kayo, meron kayong, you know, 10 million na makikita sa flip top battles. Tuloy natin. Opo. Inanetos, pupunahin pa yung mga linya ko raw, walang kwenta, puro kwela. Samantalang yung mga sinabi mo, puro jokes lang yung bumenta. Di ba? Ang inaneto, ako daw, lata ng nido. Ikaw nga yung kamukha ni Saito, gago. Sa poster, pag sinasabi, ano yan, Saitong maputi? Kulit eh, no? Round 2 game! Boss, bukod pala kay Zenlook, etong si Saint Ice, baby siya. Isipin mo, sasapakin ka na niya pero main event mo pa. Huwag ganyan, boss. Unfair kaya ka ta. Eto pala yung sasapak sa'yo noon. Ibang klaseng pagkakataon. Isipin mo yun, ang dami nagmamahal dyan kay Arik tapos mag-isa ka ngayon. Pag pinagkukutusan ka ng mga to, iiyak ka, promise. Kung pumunta kang kalbo,
lalabas kang atis. Pero bilib ako sa kapal ng mukha mo, ha? Nakuha mo pang humarap sa taong bibigyan mo ng kamao pero bukas palad kang tinanggap. Sinali pa ng isang buhay. Ang swerte mo naman, Kap. Tapos tinapat ka pa sa akin, edit pahinga ka na agad. Kasi wala akong gagawing St. Ice. Lalaban ka lang sa akin. Ako kailangan kong ipakita yung di nila sukat akalain. Sinali ako ng tournament, pampalakas ng bracket. Ikaw kaya ka nandyan para may labasan ako ng galit. Kasi po, ang ganda ng mga sulat ngayon ni Jonas, no? Hindi siya direkta nakakatawa pero may intensity. Very aggressive yung atake ng jokes niya. Yan, no? Tuloy natin. Pinang ina mo St. Ice nung laban nyo ni Unico, 6 minutes kada rounds mo. Puro Kasi ang ginagawa usually ni Jonas, magkakwento siya tungkol sa isang tao, sa kalaban niya, tapos pagtatawanan niya. Pero dito hindi. Gumagamit siya, hindi lang siya basta gumagamit ng comparison, pero talagang nilalait niya talaga. Nilalait niya yung behavior din talaga. Napaka-detail ng ginagawa ni Jonas ngayon. Very aggressive. Kakagulangan. Tapos sinali pa yung Mirage, yung isang tao pinagtulungan. Pero alam nyo ba kung paano siya nanalo dun sa laban? Pinasok ba naman yung Mirage kaya yung parking nasa pawan? Parking? Mirage? Puta, kaya ko pala yung ganto? O, yung ginagawa kong simple, tol, big deal na sa'yo. Gusto siya pamantayan kasi yung mga sulat nga raw komplikado. Gago, wala kang karapatang magturo kung yung mismong laro nga hindi mo kabisado. Kasi kung ayaw nila maging kato kasi galit na galit sa mga nanlalaing keso, sumasabay lang daw sa meta. Ulul, wag kang magmagaling. Kung epektibo yung estilo mo, iba't nandyan ka pa rin. Kung ayaw nilang maging kagaya mo, tol, wag mo silang pilitin. Wala kasi yan sa angas ng sandata, nasa kung paano mo yung gamitin. Kahit bigyan ka na magandang kargada, hindi ka pa rin sigurado. Walang silbi ang rifle kung di ka asintado, kaya hindi ko kailangan magbago. Walang silbi yung rifle mo, lahat ng mga sulat mo, kung hindi ka asintado at hindi tumatama sa kalaban mo. Kailangan nyo rin talagang maging masuri sa paggamit nyo ng mga letra. Punchline has to be there, to be able for you to, maka-atake ka ng tama. O makinig sa wak mong payo, kasi kaya kitang patayin ay sa paraang mas masaya ko. Kasi kaya kong gawin ng ginagawa niya. Kung gugustuhin ko lang, Brad, at kung pipiliin ko lang na kung karir ko di umusad, pero never kong gagawin yan. Para lang sa tao magtunog malawak, mas pipiliin ko pa rin mangupal, masaya na ako, malaki pa bayad. Kaya sige, mag-wordplay ka na. Shit. Kaya sige, mag-wordplay ka na, fuck! Kaya sige, mag-wordplay ka na. Ano, paulit-ulit ba, men? Natural St. Ice, yun lang ang kaya mong gawin. Magandang ending yun mula kay Jonas, Tuloy natin. Tignan natin gagawin ni St. Ice. Hati daw sila sa profit. Tanginan, lakas mo mang 11. Nakita mo si boss, ang liit ng kita, tapos yung kita mo doble. Tsaka kahit sinabi ko sasapakin ko siya, una sa lahat joke yun. Dapat alam mo yun. Pinabalik niya ako kasi alam niya gaano ko kalakas sa punching. Tsaka pinakitaan ko siya ng kamao kasi gusto ko mag-uprising. Wow! O sige, mahal niyo to. Mahal niyo yan mga brad. O sapakan tayo, kakampi ko kayo lahat. Alam niyo naman yung MP Light, di ba? Yung pinaka-solid niyang kanta. Pero alam niyo bang may mga kanta din siyang pinamagatang Cerveza, Yosip Alak, Agord, okay ka lang ba? Baka may pinagdadaan na mabigat. Guys, support na lang natin yung album niya, palabas na sa rehab. Kung yung kanta ni Zenduk, sa magnanakaw pampagana, dito na kayo kay Jojo, pang nang Jan Jones ng asawa. May bago pa siyang kanta, galing sa heart, yung pamagat, Dede mo. Dede mo! Mahilig ka nga manggatas. Tagos sa dibdib kanta mo. O gusto mo lang mag-trending ata kasi Dede cash yun.
Dahil panay money. Dedication. Napakahusay naman ng ginawa ni Saint Ice. Mukhang bumanas siya rito sa Ranto. Kasi maganda yung perspective niya. No? Yung papaano niya din-downgrade yung mga upgrade ni Jonas. Yung mga kanta niya na naglabas siya, parang nag-upgrade siya, diba? Marami siyang pinapakita. So, pinakikita ni Saint Ice na lahat ng mga nilalabas mo makanta, parang pang may addiction yun eh. Tapos, para and at the same time, para pang hayok sa mga tao na manakit ng ibang tao. Manakit ng mga, diba? Parang rehab kasi, parang tungkol sa mga drugs, mga ganyan, tungkol sa mga bisyo. Yun. Napakahusay ng atake ni Saint Ice naman dito po. Moves na lang yan. Pang sariling benepisyo. Spotlight niya daw 1,000 larger than the sun. Jonas, aka BC Cicinio. Puta, palagi nagre-reklamo, hindi daw sikat mga kalaban. Dapat na daw itapat sa legend to. Paano ka naman aangat? Palagi mo lang tinatanga lahat pababa sa level mo. Pero may bars na siya. Wow! Di ba nulap? Ang lakas ng ginawa ni Saint Ice. Sabi niya, paano ka aangat? Lagi mong tinatanga lahat papunta sa level mo. Inahatak mo palagi kasi hindi ka nakikitaan ng pagbabago. Parang hindi kasi niseryoso ng karamihan. Kasi yung approach mo sa mundo, pang tanga. Yun sinabi ni putang inang Saint Ice. Putang ina na, parang siya na din, Jonas. Anong bigat nun ah. Sabi niya, paano ka siseryosoin ng mga tao, ng Pilipino? Kung lahat ng mga atake mo, pang tanga, dinadrag mo kami dyan, tapos maging ka-level mo, parang bullshitan lang. Walang seryosong makuha sa'yo. So, hindi nagdo-double think yung mga tao na, shit, hindi na si Jonas nagbago na, iba na yung kaliber niya. Iba na yung pag-approach niya, pagtingin niya, perspective niya. Yung pinoproject niya sa mundo, iba na din. So, hindi na siya yung dating Jonas na puro jokes, hindi na ganun. Talagang meron ng seryoso at may bahid na ng pagkamodernong atake si Jonas. At dahil doon, tumataas din yung kalidad ng pag-iisip ng mga pumapalo sa kanya. Kasi nakikita nila, yung pinapalo nila, nag-i-improve din. So, pag nag-i-improve yung pinapalo nila, nag-i-improve din yung followers. Yun yung pinakamahusay na gustong sabihin ni Saint Ice. Kasi hinahatak mo kami sa level mo eh. Paano kami aangat, di ba? Paano ka rin bibigyan ng magandang laban? Eh, yung level mo, dyan ka pa din. So, kailangan mo magbago muna. Mag-umpisa ka muna na isipin kung ano yung dapat mong baguhin sa sarili mo. Kailangan, di ba nga, ito, explain ko sa inyo guys, ha. Sabi nga nila, para ka sumikat o para mabago mo yung sarili mo, kailangan mo ng 3 bagay. Ito sa Japanese proverbs to yun, sa Japanese na paniniwala nila. Ang unang-una mong kailangan, magkaroon ka ng tinatawag na commitment. Kasi mag-commit ka sa isang bagay. Kung gusto mo maging successful, gusto mo yumaman, gusto mo makita ng panibagong trabaho, gusto mo magkaroon ng pagbabago sa sarili mo, kailangan mo maging committed doon. Kasi karamihan ng mga tao, nakikita nila at nabibisyon na nila kung ano gusto nilang gawin sa buhay nila. Pero hindi nila magawa. Bakit? Kasi hindi sila committed. Pakiramdam nila, nakikita pa lang nila yung destination nila, nahihirapan na sila. Kasi alam nila kung gaano kahirap at sakripisyo yung pwede nang ibigay doon para ma-achieve nila yun. Pangalawa, kailangan mo ng mimicry. Gagayahin mo kung sino yung gusto mong ma-achieve. Kung gusto mong ma-achieve si Francis Magalona, gusto mong ma-achieve yung ginagawa ni Kuya Drew, gusto mong ma-achieve yung nagagawa ni Looney, ng ibang mga artist na sikat na, XB o kahit sino, gayahin mo, mimicry, kailangan consistent ka sa ginagawa mo. At pagkatapos nun, kailangan mo nang express yung pangatlong bagay, pagkatapos ng mimicry, i-express mo yung bagay na yun sa sarili mong version. Yun yung gusto kong sabihin. 3 lang yan, guys. At ma-apply mo yan kahit saan. Sa pagiging artist mo, sa pagiging pintor mo, sa pagiging singer mo, sa kahit anong bagay ma-apply mo yan. Yun lang yun eh. Ewan ko, sa Japanese proverbs yun eh. Pero na-apply yan sa lahat. Sa mentorship, ginagawa din yan, guys. Lagi nyo lang isipin yun. So, napakagandang binigay ni Saint Ice. Kaya nakakapag-produce tayo ng mga ganitong klase ng mga information na nabibigay ko sa inyo. Tuloy natin. Big props dun kay Saint Ice. Sabi nyo ni Plasma, hindi ako nandudukot ng laman, pero nakuha ko loob nila. Sige. Pero pag dinukot mo ba yung laman loob ni Kuyang nakalinya, yayakapin ka na madla. Eh okay pala bars mo, single meaning, nakakatawa ka, napapaghalata na yung common sense madalang sa kanya. Di kasi porke seryoso na banat mo, malakas na yung minention, mataas na yung reception, kasi mababa expectations. Ngayon listen up, yung writtens niya di na nag-mature parang Peter Pan.
Kung naging pera lang yung IQ, di ka makabibili ng mix and match. Yung sulat mo, chicken lang, daig ka pa ng PM1. Yung sulat ko, chicken scratch, kaya lahat pang clinic yan. Wala nang 1-2-1-2 na i-set up kada 16 bars, merong 16 punch mala. Peter yan, hanggang pisngi niya ay mag-split na mala. Mystica, tapos bleeding niya maging internal, lagay critical kahit ang nino niya magpapa-CT scan, tapos sa spirit na mala ancient one. Okay. O kala mo ending na, days na, next week pa. Wala akong pake kung naka-win streak ka. Ako nga undefeated, basta yung titignan na yung replay lang, dun palang finish na. Yo! Bato sa'yo, magpapagulong malaki trip charts, nakakamatay paggabuga parang peking cards, maya-maya pa sa ulap naka AJ1, yung ulo mo malapanay basura mala Pepsi man, akin mahirap abutin baba ng Pringles can, may magic kapag nagsispit ng mala Jeffrey, tamas bagay nadalhin yung liga alarik Riam, kaya itong kinaka-elims hanggang elims lang. Sabay-sabay na multi-flow at punches jokes, ano bang gimmick yan? Wala lang yung mga di mo kaya na pag wala si lip cram, napaka-basic lang. Yang kupas mo nagalaw ngayon putas na't halatado, di lumakas mga duramo, lumakas ka lang sa tao. Sa tingin ko, nakuha ni St. Ice yung second round dahil sa skill set na nilagay niya sa dulo. Other than that, meron siyang sinabi na tumatak din talaga. So sa tingin ko, yun yung bumara ng second round ni Jonas. Pero hindi ko sinasabi na mahina yung ginawa ni Jonas. Malakas din yung second round niya. Kaya lang, maganda yung transition ng paggamit ni St. Ice ng punches na yon, kung paano niya dinefine yung pagkatao ni Jonas. Yun kasi yung pinaka sauce ng distract eh. Paano mo madidefine yung pagkatao ng kinakalaban mo para maging convincing para sa akin. At sa tingin ko, na-convince ako ni St. Ice na merong yung punches niya doon sa part na yon is enough para makuha yung buong second round. Yung ginawa niya skills ni St. Ice, para sa akin parang bonus na lang din eh. Pero yung ginawa niya doon, yung part na yon, kung paano niya sinabi na ganito lang, nag-sink in sa akin yun at na-define ng maayos si Jonas. So sa tingin ko, nakuha ni St. Ice yung second round na yun. Tuloy natin kay Jonas. Galing, no? Ginagawa mo yung ginagawa ko dati, ang lupit mo pare. Basic pa nga eh. Okay lang, teaching nga. Ang ina mo pre. Grabe ka mambaon. Boss, gano'n ka pala mag-absorb ng jokes, no? 10 taon. Ang ina yan. Tagal nun. King ina sinisita pa yung kanta. Yung kanta ko, tol, sumikat yun. Hindi katulad mo, ang wak. Buti pa yung kanta ko, dede. Yung karir nun, may hinaharap. Ikaw, king inang to, wala namang bilang, nagmamagaling. Nabully yung mga litanya ni Jonas. Ang nangyari kasi dahil inelevate ni St. Ice yung technicality ng mga letra niya, yung mga pangmasa na sulat ni Jonas, biglang bumaba yung kalidad na destroy yung perception ng utak ng mga tao. Kasi yung antena nila tumaas eh. Yung pagdinig nila sa mga istruktura ng mga salita. So pag nung gumamit si Jonas ng mga ganyan, even doon nakakatawa yung jokes na wala yung value nun. Kasi ginamitan siya ni St. Ice ng mga magandang mga kalibre. Parang humahanap ngayon yung mga tao, yung crowd ng pantapat doon. Kailangan maabot ni Jonas yung words na yun, yung mga salita na yun na may kalidad din talaga. So nagkaroon na ngayon ng quality si St. Ice sa pag-deliver niya. So yun yung hinahanap kay Jonas, yung quality naman ng mga salita. So napakahusay ng ginawa ni St. Ice, magandang magandang technique yun . Magandang tawag dito, strategy. Daan mo ay hindi ka uubra sa duling. Round 3 game. Di ba MMA fighter ka? Sige, iset mo laban natin. Tignan nyo to kung uubra. Mapapahiya ako sa gitna ng stage kasi hindi ako pupunta. Pero fighter tong si Ice. Ngunit di siya magaling at malakas. Kaya pala Ice, kasi pagdating sa ring, nanigas. Ang angas pa naman sa interview, kala ko talaga mala Bruce Lee. Puta, pagtungtong sa ring, ting ting ting, Sleeping Beauty.
Pero pre, marunong ka eh. Alam mo kung saan ka lang nagkulang? Hindi ka tinuruan paano magdala ng unan. kahit pillow neck lang sana, pang safety lang, di mo type, matutulog ka lang pala sana ang sinalihan mo, pillow fight. Pero maswerte ka pa rin, kasi walang AI, kaya nakaligtas ka, boss. Sa mga edit na pagsapak, biglang lalabas yung Diyos. Pero kung ako nakalaban mo nun, mas malala aabutin mo sa akin. Sa backstage pa lang, sasapakin na kita habang kumakain. Susuntok-suntokin ko yung mukha mo, kahit na dumugo pa, sasabihin ko sa management natin, ikaw nanguna. De, joke lang. Hindi ako ganun. Pagdating sa octagon, estilo ko kakaiba. Lalapit ako sa'yo, tapos yayakapin kita. Sabay ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ka kahalaga. Ay, kinilig oh, kinilig. De, yung gagawin ko sa'yo, promise masaya. Ilalak ko yung legs mo, tas kikilitiin kita sa paa. Magpulo na. Maramang marami na naman magagalit. Kasi puro ako patawa. Etong flip top, di na battle rap, comedy bar na. Eh puta, kasalanan nyo rin naman kung ba't di na ako nagseseryoso. Kasi sa tuwing nagte-technical ako, puta, nagtatawanan din kayo. Bars din yun na. Facts! Well, totoo din yung sinasabi ni Jonas kasi sa totoo, kahit ako nasampal ako sa sinabi ni Jonas kasi dun siya magaling sa jokes eh. So pag nag-joke si Jonas, syempre kahit seryosohin niya yung banat niya, yung linya niya, ang ending pa rin nakakatawa. May mga rapper na kahit gaano sila ka-technical, bully pa rin yung lalabas. Diba? Kahit gaano sila kahit gaano sila magseryoso sa sulat nila, kung joker talaga sila, lalabas at lalabas yung pagiging joker nila. Kasi natural kasi yun yung instinct nila. Ito rin natin. Kaya mag-ulula na lang tayo rito. Hayaan na lang natin siguro yung mga magandang perspective yun mula kay Jonas. Kumbaga nagbigay siya ng answer sa mga tao na may doubt sa kanya. Kasi parang hindi ka naman masyado nagsiseryoso. Ang nangyari dito, sinagot niya yung second round ni Saint Ice. Sabi ni Saint Ice, paano ka mag-i-improve, paano ka bibigyan ng magandang laban, lagi mo kami dinadrag sa level mo. O ngayon, sinabi naman ni Jonas, ba't sinasabi mo dinadrag ko kayo sa level ko? Ginagawa ko na yung ginagawa mo, sinasabi mo pagsiseryoso o pag-elevate ng standards o pagtaas ng quality ng ginagawa. Ang problema, kahit taasan ko, pinagtatawanan niyo pa rin ako. Ibig sabihin, kahit ginagawa niyo yung bagay niyo, yung paningin ninyo sa akin, hindi na nagbago. Yun yung gustong sabihin ni Jonas. So, sinasabi niya na kahit tinaas niya na yung quality o tinaas niya na yung nilevel up niya na yung standards niya o kahit tinaas niya na yung perspective niya, ang tingin pa rin sa kanya ng masa, ganun pa din. Hindi na niya yung kasalanan. Tama din yung sinasabi ni Jonas. Kasi may mga tao din talaga na hindi lang, lagi yung iisipin, na merong, yung tao, may kanya-kanya silang EQ, at IQ, yung intelligence nila para sa critical thinking, diba? Parang ganun lang din talaga. Diba? Tapos yung emotional nila sa mga bagay. May mga tao kasi na mas emotional, katulad ng mga Pilipino, we're emotional being, Ayaw natin ng kaya karamihan sa atin mga cable pa rin. Kasi hirap tayo mag-isip eh. Diba? Nahihirapan, few lang. Kaya lagi nang sinasabi, merong advanced mag-isip, merong average, at merong slow. So may mga tao na slow at nakakagets lang sila pag nakaka-connect sila emotionally. At yun magandang bagay yung mula kay Jonas. Tuloy natin. Tulad ni Saint nasagot niya yung sinabi ni Saint Ice sa second round. Tuloy natin. Isang magpanggap na matalino. Kasi kontento na, technical ako, puta, nagtatawanan din kayo. Kaya mag-ulula na lang tayo rito. Hayaan na lang natin siguro yung mga katulad ni Saint Ice ang magpanggap na matalino. Kasi kontento na ako maging patawa sa mga tao. Kasi pag ginalingan ko pa masyado, mawawalan ka ng trabaho. Bars. Real talk, walang perpektong estilo. Lahat nabubutasan. Walang matalinong tao. Lahat nagugulangan. Alam mo kung anong kailangan?
Pagdating sa laban, walang iba kundi ang mga judges pakisamahan. Lahat ng bara kong ibinaon, puro solidong pinag-isipan. Wala akong sinayang kaya wala akong pagsisisihan. Oo, kung di ako manalo rito, tama, wala akong pagsisisihan. At kung di ako iboto ng mga hurado, wala na lang pansinan. Maganda yung ginagawa ni Jonas kasi meron siyang flagship na sinasabi, yung parang trademark niya. Pakikisama lang din. Tuloy natin. St. Ice round. Package yung ginawa na Invite mo backstage ngayon, ang gago mo masyado. Alam mo ba kung ba't ako natalo? Sinabi sa amin, may bonus na balato kapag mabilis mo na natapos. Hindi lang nasabi sa akin na ikaw dapat yung panalo. Pero putang ina mo, championship yun. Ibig sabihin ako'y subok na nga. Kung magkapisikalan man tayo, kaya ko itiklop yung damit mo. Habang suot mo pa. Huling ikot, flip-top game? Flip-top game? Anong feeling matanggal sa flip-top? Same. Ang ina, ang sakit! Dapat ating battle lagyan natin ng bet. Yung matatalo sa atin, matatanggal ka ulit. Nawala ako sa liga, gawa ng kulit. Kinilangan mag-grow up. Ikaw natanggal ka sa flip-top, tangina ang kulit, sa kadahilan ng banuka. Kung natalo ako dati, puta ayos lang mamen. Ikaw natalo ka kay BR nung di pa siya gaano kagaling. Ito makulit, may 10 years ka para maghanda sa rematch, puta talo ka pa din. Wow! Minamahal ng tao pagkat 2010 yung feels. Yun lang hanggang ngayon, pang 2010 pati yung skills. Kaya panay na lang pamimiloso po. Wala namang filosofiya. O sige, anong nauna, yung manok o yung itlog ni Enigma? Ano? Ina mo. Sirit? Ang sagot? Siyempre, yung pagtitiwalig niya. Kasi flip-top lang tayo. Enigma lang ang sakalam. Ten, 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 ten. Tangay na, sinasabi palagi pag judging, di ba pati kanina, sa pakisama siya lamang. Ako naman nagtataka, bakit hiya di niya ramdam? Tulad nung sinumbata mo si Plasma, kesyo di dinepend yung ngalan niya. Puta, kamusta kaya yung nag-aambag sa rason kung ba't yung flip-top hate lumalala? Pero ginawa mo lang yung practical. At men, bilang family man, abot kita. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili. Kaya naman next angle na, next angle game. Tunay lamang ang mananatili. Nakipagtalo ka kay Zenlook tungkol sa siomay. Dun siya nag-rise. Pwes mapasyopaw man o siomay, wala kang integridad, ikaw ay pussy inside. Na sa pagiging showman yung pride, kaya sinabon ni Looney yung style. Si Darwin na nga lang daw katapat mo, wala ka pa ding evolution in mind. Nabubudol mo lang kanilang inner child, gamit ang stilong nostalgic. Pues panis ka pa din sa akin kahit galawan na classic, mala freestyle na may topic. Sample? Yo, Boss Arik, mamili ka dito ng gamit, gagawin ko yung topic. Bote. Yung? Bote, yung bote. Yung bote. Kasi kanina, nilalait mo yung flow ko. Packshit ka. Para kang yung boteng yan, wala ka nang laman tapos plastic pa. Wala kang ganun. Kahit pilitin mo mag-technical, komedyante ka lang kasi. Ako parang tadhana pag nagjo-joke. Anak ka ng madre, huwag mo sabihin na wala ka sinasanto. Kakasigaw mo ng Lord patawad, pinaulanan ka ng bato. Ako sisigaw ng Lord patawad pagkatapos ko sa'yo. Oo, maglaban na lang kayo ni Basilio o ni Sinyo. Total dream match mo nga yun. Ako na bahala kay Zaki, Katana, Carlito, kay Lipo, kay Crick dun sa zoning buwelta at ahon. Wala kang vision pang champion. Yang mata mo,
Parang dal sa Squid Game pag naghahanap na siya. Pues regalo ko sa'yo, kabaong total, gusto mo tao sa'yo nagdadala. Basag lahat kayo, kahit sinong tumayo sa harapan ko malalaglag. At ako matitira sa dulot, magbabasag ng alkansya. Pagkat yung TF mo, mas mataas nga yan, kaso mawawaldas din to. Papaalala ko lang sa'yo na Jonas libre ang mangarap pero magastos, mabigo, ang ina mo. Kaya mamaalam ka na kay Likram, malakas ka lang sa balimbingan. Kaya ko pampalawak ng isipan hanggang pantawanan hagigdikan. Kaya ko mawasak pandiinan o classic matchup na dikdikan. Ang di ko lang kaya magka-chance ang magka-champ ang ating liga na walang paninindigan. Balimbing! Maganda yung ginawa ni Saint Ice, to be honest, pagdating sa struktura ng rounds niya, nandoon yung mahinahon muna, sabay intensity. So, magandang, para sa akin, magandang preference yun para may makita na may difference pagdating sa enerhiya. Kasi parang na-feel mo na mas intense yung ginawa na Saint Ice. So, parang mas papabor ka dun kasi parang ang lakas dun. Pero, para sa akin, in sense na mas maganda yung mensahe na ginawa ni Jonas sa third round. Even though, hindi niya lang na-separate yung idea ng relax muna, papunta sa intense. Kasi nakita mo talaga yung intensity ginawa ni Saint Ice, lalo na sa freestyle. Parang na-define niya dun yung moment. Pero hindi ko rin pwedeng tanggalin na mas maraming punchline at nasagot ni Jonas yung second round ni Saint Ice. Pakiramdam ko kasi yung second round ni Saint Ice yung magde-define para manalo siya sa third round. Kasi nakahatak niya yung momentum. Pero dahil maganda yung pinakita ni Jonas at nasagot niya yung second round na yun, sa tingin ko naagaw niya yung third round. Even though maganda yung struktura na ginawa ni Saint Ice na pwedeng magbigay kay Saint Ice ng panalo. Para sa akin, kung mag-iisip ako bilang isang tao na nanonood sa live, pwede kong sabihin si Saint Ice yung manalo kasi nakakadala yung intensity na binigay niya sa third round. Pero at the end of the day, dahil nasusuri natin siya, kailangan ko siyang pakinggan at hindi ko kailangan mag-rely sa feelings ko. So kailangan ko mag-intindihin kung ano yung mga binabanggit at sa tingin ko nakuha ni Jonas yung first round at yung third round. Second round kay Saint Ice. Pero tingnan natin. Maganda yung pinakita ni Saint Ice ngayon at hindi nakakagulat din yun. Hindi biro yun. May intensity talaga sa ginawa niya. Nagbago siya ng style. Tuloy natin. Second side 14, Jonas vs. Saint Ice, mag-iis pang beses para sa kanilang pareho. Maraming salamat sa inyo lahat ng mga kasama. Na-appreciate ko yung mga ginawa ni Saint Ice, especially yung sa bote. Ang ganda ng putang na. Gustong-gusto ko yung second round niya talaga. Pag mga ganun palagi yung binibigay ni Saint Ice, putang na. Maganda yun kasi may kalinawan sa pag-iisip. Tuloy natin. Kita-kits tayo sa mga susunod na event at mga susunod na bracketing ng isa buhay. Battle Horato, mga kalaban, si Zaki 3-2 pag-iay para kay Saint Ice. Deserve naman na Saint Ice yun kasi nakuha niya yung intensity. May mga ganun talaga nakuha yung mga intensity. At saka sobrang dikit na nun. Yun lang. Wala naman ako. As long as dikit yung laban, nahirapan yung mga judges. Pero ako talaga, nakita niyo ako rito, hindi ako nagpapadala sa nararamdaman, sa feelings. Basta sinusuri ko talaga yung mga sinasabi. Kasi bonus na lang yung feelings, kailangan mo talaga. Ang ganda lang talaga ng ginawa ni Saint Ice sa third round. Sa tingin ko yun yung nakuha niya. Second round at saka yung third round. But other than that, maganda yung pinakita ni Jonas. Sa tingin ko, aggressive yung second round niya. Hindi lang talaga tumama kasi maganda yung definition ni Saint Ice. Sa third round, bumanat si Jonas kasi na-explain niya ng maayos. Natabunan lang kasi yung third round ni Jonas ng ginawa ni Saint Ice kasi mas intense yung part na panghuling-huli. Kung saan nagbigay siya ng skill set na pwede siya mag-freestyle. At doon dinikdik niya na si Jonas parang natameme tayong lahat kasi parang nakakita tayo ng parent na pinapagalitan yung anak. So, other than that, sa tingin ko nanalo pa rin si Jonas para sa akin sa first and third round. Pero kung sa live to,
ako sa tingin ko, kahit sa live yan, papanalunin ko si Jonas. Pero dahil, kailangan ko rin ilagay yung sarili ko sa sapatos ng ibang tao. Sa paano natin sa tingin ko, deserving naman si Saint Ice manalo sa third round talaga. So, second and third round, pwede kong ibigay kay Saint Ice. Ganun pa man, sana nag-enjoy kayo sa reaction. And kung may masabi man ako hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya. At hindi ko naman minimin, nasaktan yung damdamin ninyo o may nasabi man akong masama sa mga idol ninyo. Diba? Ako yung nagre-react lamang dito. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. At bibigyan ko siya ng 10 kasi para sa akin, napakaganda ng palitan na yun. At hindi naman nagkakalayo yung estilo nilang dalawa eh. Sa tingin ko, mas critical lang yung pagsusulat ni Saint Ice. Pero kung pwede niya pang hindi na gamitin yung mga ganon-ganon, okay na rin kasi kung pwede man namang sabihin ng simpleng words lang, pwede naman talaga eh. Yung delivery lang pa paano mo siya i-struktura ng maayos para magmukha siyang critical. Ganun pa man guys, maraming salamat, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao na nakapaligid sa inyo, at sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Pro, ingat kayo dyan. Peace out. Bibigyan ko siya ng 10. Shoutout nga pala kay Saint Ice, congratulations. Shoutout din pala kay Jonas.